Huwag mo nang hintayin na mawarak ka ng husto dahil sa talik. Huwag mong hintayin na yung tipong wala nang mararamdaman yung lalaki dahil sa kaluwangan. Yon, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So nandito na naman tayo, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, ang magiging topic natin sa video na ito, isang do this para malaman mo kung gaano ka kahalaga sa kanya. Yes! So ito mga utol, una sa lahat, tatanungin ko muna kayo. Alam nyo ba kung gaano kayo kahalaga sa mga partner ninyo? Well, Kuya Kiko, parang yun nga yung problema ko. Hindi ko alam kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kasi kung minsan, nararamdaman ko na parang wala rin talaga akong halaga sa kanya. Tsapwera ako, pinabaliwala na lang ako. Hindi siya nagre-response, or hindi ako pina-priority. Yes na yung tipo talaga na parang wala na siyang oras sa akin. Well, ito ngayon mga utol. Ituturo ko sa inyo kung ano ang mas maganda ninyong gawin para malaman mo rin kung gaano ka kahalaga pagdating sa kanya. At saka dito rin natin malalaman kung seryoso ba talaga yung lalaki na ito sa'yo or hindi. Kasi kung minsan is kaya lang naman naghahanap ng karelasyon or ng partner yung mga kalalakihan dahil sa pangangailangan. Una sa lahat is sex. And then yung pangalawa is dahil sa pera. Kasi alam nyo naman, once na napa-in love yung isang babae, ay kaya na netong ibigay yung lahat-lahat sa partner nilang lalaki. So which is, basang-basa na po yan ng lalaki or alam na po namin yan na yun yung kahinaan ng mga kababaihan. Once na mapaibig na yung babae, ay pwede na naming makuha yung lahat-lahat na hindi nyo na kami matitiis. So magpapatalik ka na, kung hihingi ng pera or financial yung partner mo is magbibigay ka na or magpapahiram ka na sa kanya. Kasi once na napapibig na yung isang babae, ay may takot na rin ito na mawala yung lalaki na ito. Kasi minahal mo na eh. So pero yung hindi mo alam is ito lang pala yung habol niya. Na kung hindi mo maibibigay ay etsapwera ka sa kanya. Babaliwalain ka rin niya utol. Or wala ka nang halaga sa kanya. Kasi sa gawain ng lalaki, sa pinapakita naming mga kalalakihan, actually yung motibo na pinapakita ay pare-pareho lang. Pero hindi mo alam kung ano ba talaga yung pinakahabol niya sa'yo. Which is tatlo lang naman dito. Yung options natin na pwedeng mangyayari kung ano ba talaga yung habol niya. Una sa lahat is dahil sa pera, or maybe sa sex, or dahil sa love. So kung love is, swerte ka na dito utol. Na hindi kasama, or yes, masasabi na natin na may sasama na rin yung talik at saka pera dito. Pero once na mawala yung pagtatalik at saka pera is mananatili pa rin siya sa'yo dahil minamahal ka ng gusto. Pero kung dito ka sa dalawa, pera and sex lang yung habol niya, ay talagang mababaliwala ka ng lalaki. Pagsasawaan at saka pagsasawaan ka ng lalaki. So paano ngayon natin ito malalaman? Kung love, pera, or sex yung habol natin, or yung habol ng lalaki sa mga kababaihan. Well, una sa lahat utol, kung nararamdaman mo na binabaliwala ka niya, ito wag mo munang gawin kung okay naman yung pakikitungo ng lalaki sa'yo. Pero kung may pag-aalinlangan ka pa din, na may pagdududa ka sa kanya, na kung sa tingin mo is parang hindi naman siya seryoso, pwede mo rin itong magawa. At saka dito mo rin talaga malalaman kung minamahal ka niya or hindi, sa kung ano yung magiging resulta. So pero itong mga utol, sa kung ano man yung magiging resulta, ay dapat handang-handa ka. Kasi may posibilidad na pwede siyang mawala sa'yo. So again, once na mawala yung lalaki sa'yo, sa gawain na ito, isa lang yung nagpapahiwatig or isa lang po yung ibig sabihin dito. Kundi, hindi ka minamahal ng gusto. Or, hindi love yung habol niya sa'yo. Okay? So ano ba yung gawain na ito? Ito mga utol, huwag na nating papatagalin pa. Kundi, tatanggalin mo muna yung presensya mo sa kanya. Yes! Kung magkasama kayo, subukan mo na mag-pull away ka.
Yes po. So Kuya Kiko, paano naman kung LDR or magkalayo kami? Mag no contact ka muna, utol. Ha, so same lang po ito sa pag pull away or sa pag no contact is huwag nyo pong sabihin yung dahilan. At saka huwag nyo pong pangunahan na gagawin nyo yung mga bagay na ito. Dapat yung gawin dito is yung bigla na lang kayong mawawala nang hindi nila alam kung ano yung dahilan. Once kasi na hindi mo finifeed kung bakit, is mabibigyan mo ng curiosity yung tao na inatrasan mo. At saka dito mo talaga mabibigyan siya ng palaisipan na, oy, teka lang, bakit kaya siya umatras? So ngayon, dito mo malalaman kung mahalaga ka sa taong ito, kung hahanap-hanapin niya yung presensya mo, kung nagugustuhan ka ba talaga niya, kung ikaw na ba talaga yung tipo na tao na hindi niya kaya mabuhay kung mawala ka. Yes po, utol. Dito rin talaga natin malalaman yung lahat-lahat. Pero kung umabot na ng isang buwan, that's why pinapagawa ko sa inyo yung no contact rule, yung mga pag-pull away. Dahil dito natin malalaman talaga kung mahalaga ka sa taong ito. Kasi kung mahal na mahal ka talaga ng lalaki, kahit ginawa mo yung pag-pull away or yung pag-no contact rule, ay gagawa ito ng paraan para hindi ka mawala sa kanya. Kung pinamahal ka talaga ng totoo. Pero kung sex and pera lang yung habol niya sa'yo, posible na gagawin niya rin po ito. Ha, pero again mga utol, kailangan mo pa rin pagmatyagan. Na kung dati pa lang na hindi kayo nagkahiwalay or hindi mo pa ginawa yung pag-pull away, kung ramdam mo na kung hindi mo binibigay yung pera is nagagalit siya, na kung ramdam mo na kung hindi ka nakikipagtalik sa kanya is nagagalit siya, so doon lang po natin malalaman na yun lang po yung habol niya. So ngayon, kung sex at saka pera lang talaga yung hinabol niya sa'yo, and then ginawa mo yung pag no contact, yung pag pull away, na yung tipong walang kasinseridad yung paghabol niya sa'yo, hindi consistent kasi kung minamahal ka talaga ng husto or ng totoo ng lalaki, ay magiging consistent siya sa pagkikisuyo sa'yo. Pero kung sex at saka pera lang yung habol niya sa'yo is paminsan-minsan lang ito susuyo sa'yo, utol, na kung kailan niya lang gugustuhin. Or yung isa pa nga dito is hindi ka susuyuin. Alam mo kung bakit? Kasi nakuha niya na yung gusto niya sa'yo. Yes, natikman ka na niya, naitalik ka na niya, napagpirahan ka na niya. At saka una sa lahat, lalong lalo na kapag may malaki na siyang utang sa'yo. So mas minamainan pa ito ng lalaki, uy, okay to, nag-no contact siya, so hindi na rin ako magpaparamdam para hindi ko mabayaran yung utang ko sa kanya. Yes. So ganun pa man mga utol, huwag na huwag po kayong matakot na maputol or mahinto. At least kahit paano ay nahinto mo yung mga hindi magagandang gawain. Huwag mo nang hintayin, utol, na madudurog ka. Huwag mo nang hintayin na mawarak ka ng husto dahil sa talik. Huwag mong hintayin na yung tipong wala nang mararamdaman yung lalaki dahil sa kaluwangan. Yes po. So, pero again, huwag na huwag nyo po talagang hayaan na yun at yun lang yung magiging habol ng lalaki sa inyo. At saka para magstay kayo. Kasi huwag nyo hintayin din, utol, na kung tumanda kayo, kung sex at saka pera lang yung habol sa inyo, what if ngayon kung magkasakit kayo? Sa tingin mo, mag-stay yung lalaki na yan? Yes. Pero kung love kasi ay yung habol ng lalaki sa'yo, ito kahit mawalan ka ng pera, kahit magkasakit ka, sa hirap at ginhawa ay mananatili ito sa'yo. Yes, dadamayan ka, utol. So mas mainam pa rin talaga na piliin nyo talaga yung may sinseridad sa pagmamahal sa inyo. Huwag po kayong magstay or wag po kayong magpakabulag na makontento na lang kayo dahil sa sex at dahil sa pera. Na nagstay yung lalaki para hindi lang siya mawala, papadala mo ng papadala ng pera, magpapatalik at saka magpapatalik ka. Naku po. Again, tatandaan mo, what if kung magkasakit ka? Sa tingin mo, dadamayan ka niyan? Okay? Think wisely, utol. So yun lang po dito natin talaga malalaman kung minamahal ka or hindi, or kung gaano ka kahalaga sa lalaking ito. Mag-pull away ka or mag-no contact rule. So yun lang po mga utol, sana ay nakatulong talaga yung video na ito. So ingat po kayo. God bless and babush!
Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi